Maagang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ginagawang istasyon ng Metro Manila Subway Project. Unang ininspeksyon ni PBBM ang Shaw Boulevard Station sa Meralco Avenue sa Pasig City. Pagkatapos, dumiretso ang Pangulo sa groundbreaking ceremony ng dalawang underground stations sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Traffic in Metro Manila has been more than an inconvenience. It has been a constant consideration affecting our daily decisions. It influences where we work, where we study, and how we plan our lives. Some students hesitate to enroll in their dream school because the commute will take 2 hours or more one way. Others decline promising job offers because the cost of commuting to work will outweigh the salary and mean less time for family. Sa sandaling maging operational ang Metro Manila Subway, 200,000 pasahero kada araw ang maseserbisyuhan. Mas maikli pa ang biyahe. The travel time from Valenzuela to BGC will be reduced from 1.5 hours to just 29 minutes. This will also significantly improve airport connectivity. From Quezon City to Manila Airport, the travel time will be shortened from more than 1 hour to 35 minutes. Kasabay nito, binanggit din ng Pangulo ang patuloy na suportang ibinibigay sa sektor ng transportasyon. Higit 40 bilyon daw ang inilabas na pondo para sa mga riles ng tren sa ilalim ng DOTR. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na sa pamamagitan ng mga proyektong ito, masosolusyonan ang dekada-dekada ng problema sa traffic sa Metro Manila. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin yan at iba pang mga tinalakay sa palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, binanggit ba ni Pangulong Bongbong Marcos kung kailan na talaga magiging operational ang Metro Manila Subway? Ano ba ang mga challenges na kinakaharap ng pamahalaan sa paggawa nito? Ops, yung pinuntahan kanina ni Pangulong Bongbong Marcos na mga stasyon ng Metro Manila Subway, matatapos daw yan or inaasahang matapos by 2031. Yung pagiging fully operational naman by 2032. Ang sabi nga ng Pangulo kanina, mas maaga daw or naging mas mabilis nga daw yung nakita nilang progress doon sa konstruksyon ng mga iba't ibang phases ng Metro Manila Subway. Kanina ang pinuntahan niya yung Shaw at saka yung BGC station sa Taguig. Kaya naman wala naman sa ngayon nakikitang mga hamon popshay kasi pinuri pa nga ng Pangulo yung public-private partnership dahil nga daw doon mabilis na naaplansya yung mga nagiging gusot noon, lalo na yung right-of-way popshay. Okay, Julie, maiba tayo. Pinag-usapan kagabi yung sinabi ni megastar Sharon Cuneta sa dinaluhang event ni PBBM sa Intramuros na tungkol sa maling choice ng Vice President. May reaksyon na ba dito ang palasyo? For context, kagabi, Pops, dumalo si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Arneta Marcos doon sa Night with the Stars, kumbaga gala night yan. And isa si megastar Sharon Cuneta sa mga humarana at kumanta doon sa gabing yon sa pagdiriwang at pagtitipon. And nabanggit nga kasi niya na mukhang mali your choice. Parang biro lang naman o hirit doon nga sa Vice President. Siya nga daw, iisa ang kanyang VP kasi kasama niya kagabi sa event yung kanyang mister na si Senador Kiko Pangilinan. Ang nasabi ni Palace Press Officer Claire Castro kanina, opinion naman daw yan ni megastar pero mukhang ganyan din daw yung nararamdaman ng mga kababayan natin. Pero kung si Pangulong Bongbong Marcos yung tatanungin, kagabi daw ngumiti lang siya doon sa lamesa habang sinasabi ni megastar. Pero natanong na nga rin namin, naniniwala ba or agree ba ang Pangulo na mali your choice? Mali yung kanyang choice ng Vice President? Ang sabi lang daw ni PBBM, maganda yung pagkakaawit ng bituing walang ningning. Okay. Sunod-sunod na naman ang birada sa kanila ni Vice President Sara Duterte. Kabilang yung nagdadala raw ng kahihiyan si Palace Press Officer Claire Castro. Anong sagot dyan ni Castro? Oo nga, Pops, bakbakan na naman ulit. May word war na naman ulit si Vice President Sara Duterte at si Yusek Castro. Nasagot nga yan ni VP Sara doon sa naunang sinabi ni Yusek Castro na just tell it to the Marines. Kaya sinabi nga niya na si Yusek nga daw yung nagdadala ng kahihiyan. Pero ang banat naman ni Yusek Castro kanina, mas nakakahiya daw yung mga ginagawa ni VP Sara. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Yusek Castro kanina. Ay mas nakakahiya po yata ito.
dahil ito mismo ay na-news at nandiyan pa po ang kanyang mukha kung saan ipinakita dito. Isang Vice Presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas Nakita mo, Pops J, meron pang Oo. ano, no? May screenshot. Meron Oo. ulit siyang daladalang screenshot. May na visual printed. aid pa. Si Oo, malaking screenshot yan kapag kami ganyan si Yusek Castro. Nako, bakbakan. Okay, Julie, sabi pa ni VP Sara ayaw na niyang magkomento sa ginawang pagbasura ng Kamara sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero naniniwala pa rin daw siyang meron itong impeachable offense. Siguradong may sagot dito ang palasyo. Pops G, dalawang punto kasi yung sinabi ni VP Sara. Yung una nga daw, dahil pumirma daw ang Pangulo doon sa budget na galing daw sa panukala or sa bill na may mga blank pages at insertions, kaya sinasabi niya impeachable offense yun. Ang sabi ni Yusek Castro kanina, unahin mo muna yung kaso mo bago mo tingnan yung kaso ng iba. Yung isang punto pa ni VP Sara ay yung pananahimik or hindi daw pagtugon ng Pangulo kapag kami nagsasabing gumagamit di umano siya ng illegal na droga. Again, ang sabi ng palasyo, unahin mo muna yung sarili mo at magandang itanong mo yan sa tatay mo. Okay, eto. May nasabi rin si VP Sara kina PBBM at Yusek Castro na sana magkatuluyan silang dalawa. Nataon pa sa Valentine's, ano? Napareact sigurado riyan si Yusek Castro. Ako, Pops J, talagang hindi yan pinalampas ni Yusek Castro kanina, no? Ang sabi nga niya, pamilyado raw silang tao, Pops J, parehas ng Pangulo, si Yusek Castro at si PBBM, ano? Mapagmahal din daw silang asawa. Pakinggan natin yung sinagot sa atin ni Yusek Castro kanina. spread love, not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Pops J, bukod dyan, meron ding Valentine's message si Yusek Castro para kay VP Sara. Ang sabi niya, spread love, not fake news, not immorality. Okay, malinaw. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.